1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 13. Sabi niya rito, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang iyong pananampalataya ay magkaroon kayo na buhay sa kanyang pangalan. Dito sa chapter 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 13, ganito ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito ay nangyayari sa kanila at pinakahalimbawa na pawang nasusulat at magpapaalaala sa atin at mga dumatna ng katapusan ng mga panahon. Kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi ayon sa pagtitiis ang tao, sapagkat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit ng iyong makakaya, kundi kalakip din sa tukso ay gagawin niya naman ang paraan ng pag-ilag upang tayo'y inyong matiis. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Paspasan mo ang bawat mga kapatiran na nakikinig sa oras na ito, anuman ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Sa iyong salita ay tapat at sapat na magbibigay ng katuguran ng aming pangangailangan. We need your anointing power right now, God. We bless your name. Lahat ng papuri at pasasalamat, ibabalik namin sa iyo, Panginoon. Ikaw lang mapupuri sa oras na ito. In Jesus' name. Hindi ko alam kung na-message ko na ito, pero parang hindi pa eh. Pero parang naituro ko na sa mga cell group ata ito eh. Kaya kung kayo mga silwan, pwede na kayo umuwi. Sabi na rito sa John chapter, ang unang binasa natin, ang lahat ng mga bagay ito, mga bagay na ito, na isulat upang, sabi na rito, upang kayo'y mananampalataya na si Jesus ang Kristo na ang anak ng Diyos, at ang iyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sino bang naniniwala dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon ay may buhay tayo na walang hanggan? Amen? Sino ba sa inyo na may pangangailangan sa Panginoon sa oras na ito? Kayo mga kapatiran sa inyong mga bahay, ano man ang iyong problema, ano man ang mga pangangailangan, basta magtiwala lang tayo sa Panginoon, i-focus natin ang ating pananampalataya at hintayin natin kung ano ang himala o hiwaga na gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Mula sa mga ito, gusto kong ulitin ang basahin dito sa chapter 10, sabi niya rito, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinahalimbawa upang nangasulat at palaala sa atin at mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. We are victims but victorious. Amen? Sino ba ang nabibiktima rito? Lahat ng mga Kristiyano, ito ang mga binibiktima ni Satanas. Ito ang lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon,
ito ang pinupuntirya ng demonyo upang hindi ka parang hindi ka magwagi sa kanya. Kung minsan, anong pinakamalaking ititira ng mga itatama ng Panginoon ay ng demonyo para hindi ka magtagumpay sa Panginoon? Kay ranginan winasak pares naman tayo. Temptation, di ba? Pero salamat sa salita ng Panginoon, sabi niya rito, na isulat lahat ng mga ito upang maging halimbawa o paalaala sa atin, lalong-lalo na sa kapanahunan ito. Sabi ng ating Bible sa chapter 4 ng 2 Timothy, maliwanag ang sabi ng Espiritu na nasa huling araw na tayo. Kaya araw na mapanganib. Di ba? Pero salamat, may salita ng Panginoon. Ano ba yung salita ng Panginoon? Ano ba ang purpose? Ang salita ng Panginoon sa mga araw na ito. Basahin natin. Dito sa Bible natin, ang salita ng Panginoon, sila ang mga ilaw ng ating mga daan o instruction sa bawat nananampalataya sa Panginoon. Chapter 19, verse 8 ng Psalms. Basahin natin. Ano sabi niya rito? Psalms, chapter 19, verse 8. Sabi niya rito, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na napagkagagalak sa puso, ang utos ng Panginoon ay dalisay, ay magpapaliwanag ng mga mata. Amen po ba? Ang salita pala ng Panginoon, ang tuntunin ng Panginoon ay matuwid at magbibigay ng kagalakan ng bawat mananampalataya. Kaya naisulat ito, parang sila ay magbigay na, ano sabi niya? Magbibigay ng instruksyon sa bawat isa sa atin. Ang utos ng Panginoon, dalisay at magpapaliwanag ng mga mata. Bakit kaya mata? Bakit kaya mata? Makita mo bang liwanag kung nakapikit ang mata mo? Hindi. Ha? Kasi ang mata daw, sabi ni Brother Eric, ulitin ko, ang mata daw ang makikita yung tunay na damdamin. Kaya ang Panginoon, kahit hindi ang mata ang kinikita ng Panginoon, pero ang puso natin ang tinitignan ng Panginoon. Kaya sometimes we are victims sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, pero salamat sa Panginoon, siya binigyan tayo ng, ano sabi niya sa, basahin ko nga, ulitin ko, Gilocano, saan na lang? Sabi niya rito, hindi dumating sa inyo sa anumang tukso, kundi yung matiis ng tao, dadapat tapat ang Diyos ay hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin na higit ng iyong kakayaran. Kaya alam ng Panginoon kung gaano ka kahina, alam ng Panginoon kung saan ang kahinaan mo, at doon ang Panginoon gagawa ng paraan upang gawin niya na ikaw ay magtagumpay. Sabi niya, sino ba, di ba literal na natukso ka na daw? Pero hindi niya ibibigay yung hindi mo kaya. Kasi mahal ka ng Panginoon eh. Ano pa? 119 ng Psalms. Basahin natin. 119 verse 105 and 130. Ganito ang sabi ng ating Bible. 119 verse 105. Ganito ang sabi ng ating Bible. Saan na ba yung 105? Ang salita mo ay ilaw ng aking mga paa at liwanag ng aking landas. The purpose of the words of God
magbibigay ng liwanag at ilaw ng ating mga daan upang tayo hindi maiwalay sa Panginoon. Kahit darating man ng mga pag-uusig, darating man ang mga pagsubok sa buhay, pero salamat sa Panginoon, tapat siya'y nagsabi na hindi ka iiwan o hindi ka pababayaan. Nandyan ba kayo? Matulog kayo lang, okay lang sa akin. Alam ko naman na pagod kayo kahapon. Matulog kayo lang. Kasi pagod kayo di ba? Basta importante, ingangay yung mga bunganga nyo at susubuhan kayo ng salita ng Panginoon. Pero hindi man tulugan dito pang matulog kayo. Di uwi na lang kayo, parang walang kwan. Di ba? Sayang lang. Ano sabi niya, verse 106? Ako'y sumumpa at pinagtibay ko ang aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Amen? Kaya pala yung salita ng Panginoon, siya ang nagbibigay liwanag sa ating mga problema, magbibigay ng ilaw sa ating mga madilim na daan dahil sa mga pagsubok sa buhay, pero salamat sa Panginoon. Anong sabi niyo dito? Pinagtibay ko at tutuparin ko at mga matuwid mong katwiran. 106, ano bang ibubunga? 130, sabi niya rito, ang pagbukas ng iyong salita ay magbibigay liwanag at magbibigay ng kaunawaan ng mga muwang. Walang muwang. Di English sabi niya, nagrigat kami ti Tagalog na ti King James. Mas maganda yung isa. Sabi niya, the entrance of thy word give light and give understanding unto the simple. Sa English niya. Pero dito sa Tagalog, ang pagbukas ng iyong salita ay magbibigay ng liwanag at magbibigay ng unawa sa walang muwang. Ito muwang. Narigat gaya. Ang hirap pala to. Mas maganda yung Bible nyo. Pero parehas lang ang ibig sabihin. Kaya, para kung minsan hindi natin naintindihan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay. Diba? Pero salamat sa salita ng Panginoon na isulat ito upang sila ay maging gabay natin na patungo sa Kanyang pangako sa atin. Proverbs chapter 6, verse 23, basahin nyo na lang. And 2 Peter chapter 1, verse 19, basahin nyo na lang. Ang salita ng Panginoon, hindi lang nagbibigay ng liwanag, hindi lang nagbibigay ng instruksyon, pero ang salita ng Panginoon, nagbibigay ng pag-asa ng lahat ng mga tao na nanampalataya sa Kanya. Romans chapter 15, verse 4. Ganito ang sabi ni Apostle Paul. Kaya kung minsan mawawalan ka ng pag-asa, ilang taon ka na, wala namang... Oh my God. Pero, okay, mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, kanyang kanta yun? Habang may buhay, may pag-asa. Chapter 15, verse 4. Ano sabi niya rito? Sapagkat ang anumang bagay na naisulat ng una ay naisulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at paggaliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Salamat. Kaya ingatan nyo, mahalin natin ang salita ng Panginoon. Kung nanlupay-pay ka, basahin mo ang salita ng Panginoon, di kita iwan. Sabi niya, di kita pababayaan. Di ba? Kanta ba yan? Kanta mo ba kayo?
Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Nalay pagkatatakit at tiral. Ano sabi niya? Sapagkat ang anumang bagay na naisulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatuto natin. Ikatututo natin. Agree at kitagbalik sa Tagalog. Ano ba yung matutunan natin sa salita ng Panginoon? Una, pag-asa. Pangalawa, pagtitiis. Kasi kung may pag-asa ka, kailangan magtiis ka. Sa Roman sabi natin, halos pakasuotan, di pa nakasuot, inanaman. Chapter 5 sa Dayay. Kaya, kailangan magbibigay ng salita ng Panginoon, hindi lang nagbibigay ng pag-asa, pero ito, ang salita ng, hindi lang nagbibigay ng instruction, hindi lang nagbibigay ng pag-asa, pero ang salita ng Panginoon, magbibigay pa ng warning sa bawat isang nananampalataya. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Sabi niya rito, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapalaala sa atin ang mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Nagbibigay warning pala. Ang salita ng Panginoon, the purpose of the words of God, hindi lang magbibigay ng instruction sa bawat isa, hindi lang nagbibigay ng pag-asa ng bawat isa, pero magbibigay warning upang alaala, upang malalaman natin ang Diyos na ating pinananampalatayanan ay buhay na Diyos at siya nagpangako sa bawat isa sa atin na hindi tayo pababayaan anuman ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Siya ang magbibigay ng protection sa bawat isa. Ang hirap pa ng magtagalog. Nagkanas ko ano, Ilocano yun. Medyo pugta-pugtar ko mga punay na yun. Nagima. Iso nga, kaya mga kapatid, naisulat mga ito para alam natin ng mga buhay ng mga Israel sa disyerto noon, ilang taon sila? 40 years. Ilang kilometro lang, ilang milya lang ang pigitan ng Egypt to Palestine. Mahigit 150 miles lang. Ilang kilometro? 200. Makuha mo ba yung 40 years na ang isang tao, yung normal na lakad ng isang tao sa isang araw, sabi yung teacher namin noon, sasabihin ko naman sa inyo, ang isang tao, yung isang oras na paglakad ng isang tao, makalakad ng 5 kilometro bawat oras. 5 kilometers per hour. Yung ang normal na lakad ng tao. Times 20, times 12. Kasi 12 lang naman eh. Yeah? O 8 hours. Times 5, di 40 kilometers. Ilang araw lang sana. Pero dahil ang mga tao naglibot, pinaikot-ikot na. Nagkakaaway tayo dyan. Pinaikot-ikot, hindi palibot, hindi naglibot. Pinaikot-ikot ng Panginoon. Parang subukin nila. Kaya kung minsan ang Panginoon, may ginagawa kong sermon eh. Sometimes delay, but we are not denying. Yan. Kung minsan, inidelay ng Panginoon na ibibigay yung pangangailangan, may plano kasi ng Panginoon at gusto niyang malaman kung gaano ka katapat sa Kanya. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Basahin niyo lang doon. Pero salamat sa Panginoon na isusulat ng the purpose of the words of God
Parang magbigay, warning, magpaalaala sa bawat isa na ang Diyos, anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran, anuman ang nangyayari sa buhay mo, anumang kalaki ang iyong problema, mas malaki ang biyaya ng Panginoon at tapat ng Panginoon upang tugunan ang ating mga pangangailangan. Amen? Pangatlo, hindi the words of God, hindi lang nagbibigay warning, pero magbibigay ng knowledge? Kaalaman sa buhay na walang hanggan. Amen? Ang salita ng Panginoon, nagbibigay pala ng kaalaman natin kung ano ba yung buhay na walang hanggan. Sino bang gusto na mabuhay na walang hanggan? Ano kaya ang mas malaking testimonyo? That's my question. My question to Reverend Houston sa subject namin sa hamartology and anthropology. Sino ba ang mas malaking testimonyo pagdating ng Panginoon, yung nabubuhay sa pagdating ng Panginoon o yung namatay na mabuhay na maguli? Sino kaya ang mas malaking testimonyo sa kanila? Nabuhay na maguli. Ha? Ano kaya mas malaking testimonyo? Yung namatay, kasi pagdating ng ating Panginoong Kristo, basahin niya natin. Kasi dahil sa ating pananampalataya, yung naisulat, sabi na ni John, naisulat ito upang may buhay tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya tayo nagtitiis sa ating pananampalataya, hindi sa buhay na ito. Dahil sa buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon. Basahin natin. Kaya kailangan, salamat sa salita ng Panginoon, binigyan tayo ng kaalaman upang ano ba yung buhay na walang hanggan. Basahin natin. 1 John chapter 5, verse 13. Chapter 5, verse 13. Ang mga bagay na ito ay isulat ko sa inyo upang inyong malalaman na kayo'y magkaroon na buhay na walang hanggan sa makatwid ang inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya sa anak ng Diyos, hindi sa buhay na ito ang ating pinananampalataya sa anak ng Diyos, kundi yung buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon sa bawat nanampalataya sa Kanyang pangalan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Kaya ano bang mas malaki? Yung buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon sa chapter 11, verse 25 ng John, sabi niya, doon, ang bawat mananampalataya sa Kanya, kahit mamatay, ay may buhay na maguling. Gusto niyo yung mabuhay na maguling? Kung mamatay na kayo. Paano ka mabuhay na maguling kung hindi ka mamatay, di ba? Pero, salamat sa Panginoon, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, maiksi man ang ating mga buhay, naisulat ng salita ng Panginoon, kasi ang programa ng buhay natin ay maiksi at puno ng kabagabagan. Chapter 14, verse 1 ng Job. Basahin ninyo. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa pagtiwala o pananampalataya natin sa Kanya, anong ginawa ng Panginoon sa atin? Bubusugin tayo ng mahabang buhay. Kaya ang question ko, sino ba ang mas malaking testimonyo pagdating ng Panginoon sa ikalawang pagdating? Sino ba ang mas malaking testimonyo? Yung namatay at mabuhay maguli o yung hindi mamatay na sasama sa pagdating ng Panginoon? Kasi basahin natin first Thessalonian. 1 Thessalonian chapter 4. Ganitong mababasa verse 16. Sapagkat ang Panginoon ay bababa mula sa langit
na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid, kahit mamatay tayo man sa mundong ibabaw ito, may pag-asa tayo na ibinigay ng Panginoon, na isulat ito upang tayo hindi manlupaypay. May pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama niya sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at ganito na sa Panginoon tayo magpakailanman. The question, sino ba mas malaking testimonyo? Yung nabuhay na maguli o yung namatay o aagawin lang? Yung nabuhay na magbuhay. Parehas sila. Parehas sila. Bakit? Bakit parehas? Ha? Kasi namatay ka lang eh. Ay, namatay na maguli. Sabi ni... May isang lang yan. Yan sabi nila. Ito. Sabi ng Bible natin, mas maganda ang Biblia natin ang magsalita. Hindi tayo-tayo lang. Ha? Revelation. Chapter 21. Chapter 20. Verse 6. Ito ang kulminasyon kung bakit pare-parehas sila. Verse 6. Mapalad ang mga banal ng unang mabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan sa ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging sisultutin ng Diyos at ni Kristo na mag-aari kasama sa loob ng 1,000 taon. Wala naman yung mga naagaw dun eh. Yung nabuhay na maguli lang. Pero kalakip tayo rito. Lahat ang mas malaking testimonyo, din mo makikita na sinabi ng Panginoon na mabubusugin ka ng mahabang buhay. Nang mabuhay ka hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yan. Pero, parang hindi ka kumbinsido, okay lang. Pero ang importante, alagaan natin ang pananampalataya. Kaya lahat ng mga tayo sa habang na nabubuhay tayo, habang tayo nananampalataya sa Panginoon, mabibiktima tayo sa mga bagay na mga hindi kaaya-aya sa buhay natin. Pero salamat dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa biyaya ng kanyang puspos na biyaya ng Panginoon, kagandang loob niya sa bawat isa sa atin, bibigyan tayo ng, anong sabi niya doon? Maghanda ng daan upang tayo mapagtagumpayan. Amen? Kaya kung may problema ka, kung may suliranin ka, kung may sakit ka, anuman, kahit sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, di ka maniwala sapagkat ang Diyos, siya ang may hawak ng ating mga buhay at sinabi niya, magbibigay ng daan upang magtagumpay tayo. Kaya kahit ano man ang mga problema nyo, kahit tinaningan ng doktor ang mga buhay natin, pero salamat, ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon at ang pangako ng Panginoon dahil sa ating pagtiwala sa Kanya. Sa chapter 91, verse 16, sabi niya, bubusugin tayo ng mahabang buhay at ipapakita niya ang Kanyang kaligtasan pagliligtas sa bawat isa. Kahit ano man ang mangyayari, kahit ang malakas man ng COVID na virus yan, salamat sa Panginoon, tinatakan tayo ng Panginoon at hindi magtagumpay. Yan ang vitamin natin. Yung tayong mga nananampalataya, ang vitamin natin yung COVID. Kalakasan natin yun. Bakit? Kasi yun ang sinabi ng Panginoon eh. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang importante at naisulat mga ito upang maging halimbawa o paalaala sa bawat isa na tayo magpatuloy na manatili at mananampalataya sa buhay na Diyos na nagbibigay o hahawak ng ating mga buhay. Di ba? Ano sabi, di ka maghanda ng daan. Anong sabi? Pagbasahin natin ng chapter 14 ng Exodus.
Ano sabi ng Exodus? Nung mga Israel noon, nasa gilid ano dagat pala. Wala na. Kung minsan ganyan ang Kristiyano, kung may problema sa buhay, ang dami tayong parang pinabayaan tayo ng Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Ano ang nasa iyong kamay? Ano ang nasa iyong kamay? Ang baston. Ano ba? Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Bakit nung naipako ni Kristo sa cross, yung kahoy, ipakita niya yung karupukan ng tao. Yung kuruna na may dinig, yan ang mga pag-uusig sa buhay ng tao. Pero yung pako yun ang nagpatip, yung parang hindi mahulog sa cross, di ba? Parang hindi ka mahulog kahit marupok ka, kahit maraming pag-uusig. Pero salamat, may pako ni Kristo sa cross, kaya may pukusan ang pananampalataya natin, the author and finisher of our faith. Yan ang mensahe ng krus na yan. Yung mga tinig na yan, mga tinig na kuruna, dito nang gagaling saan ba nanggagaling ng problema? Dito sa utak natin. Pero salamat nung nalagyan ng kuruna na may tinig, bumuhos ang kanyang dugo. Sapat ang kanyang dugo upang gawin may kapanatagan ng yung problema sa iyong ulo. Kung minsan maluha tayo mga kapatid, dahil sa mga maraming suliranin sa buhay, pero nung nanalangin ng ating Panginoon, alam ng Panginoon ang ating kahinaan, pero salamat dahil sa ating kahinaan, naipako sa cross upang yung kanyang luha ay naibo sa lupa at naging dugo. Kung minsan mapaluha tayo sa mga mabibigat na problema, di ba? Pero salamat sa kanyang cross, may tagumpay at pag-asa tayo. Naipako siya. Ibig sabihin, manatili tayo na tapat sa kanya at tignan natin ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang salita ng Panginoon na isulat upang maging gabay sa ating pananampalataya.